What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click notification bell button, click notification nyo rin na mga videos. So yun guys, papakita ko sa inyo yung test bench ko para sa paggawa ng or pag-repair ng mga piso by pi bendo machine. So ito yung ginagamit ko dito sa Pilipinas na device. So kung nakita nyo, meron tayo ditong 12 volts 12 volts 20 amps na module. Tapos ito naman 5 volts 20 amps na module. Ayan. So parehas output nila ay 20 amps. So magkaiba lang sila. So 12 volts tsaka 5 volts. Tapos syempre meron akong ultimate CB natin. Ayan. So ito po yung B1R1. So yan yung itsura ng B1R1. So hindi pa available ito kasi nabenta ko yung ganito ng 4 na piraso. At lugi ako guys doon kasi kalahati yung pagbenta ko sa kanila. Ayan. So nalugi ako doon. Pero okay lang, at least kahit pa paano nabenta naman siya. Yan, Kingston 120 gig na SSD. Tapos meron ako ditong Samsung SSD na 1 terabyte. Ayan guys, 1 TB. Pag nakita kayo ng ganyan guys na kulay, ayan, gray, 1 terabyte yan. Tapos syempre meron ako ditong Sabrent na cloner. Pwede sa SATA, pwede sa M.2 or yung NVMe. Ayan guys. So nakalagay dito ang NVMe. Itong Sabrent pa rin guys. So ayan. Sabrent pa rin yung nakalagay dyan. Pero itong Sabrent naman na to ay NVMe na 1 terabyte. At kung nakita nyo guys, siya ay 2230. Ayan, yung laki niya. So ayan, no, walang butas yan kasi pwede naman siyang nakalapat lang dito sa may thermal pads niya. So okay lang yan guys. Tapos meron din tayong eto guys, Raspberry Pi 5 na 8 gigs RAM. Ito naman Raspberry Pi 4, 8 gigs din yung RAM niyan. So pagkabalik ko ng US, bibiliin ko guys yung Raspberry Pi 5 na 16 gig naman. Tapos meron din tayo Sabrent dito na card reader. Sabrent pa rin yan guys, na card reader. So baliktaran po yan. So ayan, Type C at saka Type A. Ayan. Tapos ang pwedeng ilagay dito syempre yung SD at saka micro SD. Ayan guys. So TF at saka SD. Ayan. Tapos dito sa likod guys, Sabrent pa rin, oh. Ayan. So ito ay Sabrent na 2.5 GBE. Ayan. Gigabit Ethernet. 2.5 siya guys. So ayan yung model number niya. So alam ko guys, ano na to sold out na to. Sana hindi lang siya guys ma-discontinue. Kasi sayang, kasi 2.5 yung pinaka ano niya output niya Tsaka naka-ano kasi to guys, ayan tunay na USB 3.2 ata or 3.1. Ayan. So eto guys, meron ako dito na SATA to USB, syempre USB-A to SATA. Ayan, old model na to guys. Ayan, Apricorn. Ayan, Apricorn. Kung paano yung basahin, bala kayo guys. Basta yun ang basa ko, Apricorn or Apricorn o Apricorn, bala kayo guys. So dito naman sa baba, so unang natin floor, ayan.
Tapos dito naman sa baba niya ay ito. Puro mga nakalagay naman dito. Puro mga ARM-board computer. Yan, Raspberry Pi. Orange Pi, guys. Puro Orange Pi yan. Pwede naman yan ilagay dito yung mga Raspberry Pi din, guys. Ayan. Kaso ginagamit ko siya dito, guys, as a desktop. So, pakita ko muna to, guys, sa inyo kung bakit nandito itong dalawang to. Ayan nga, sinasabi ko sa inyo na ginagamit ko to as desktop ko. So, nilalagay ko siya doon sa may TV. Ayan. Tapos, nilagay ko dito syempre yung micro HDMI. So, meron ako ditong micro HDMI, guys. Ito. Ayan. So, micro HDMI yan to HDMI. Ayan. Full HDMI. Or kahit balik rin nyo, kahit na sabihin natin na full HDMI to micro HDMI. Ayan, guys. So, nahulog pa rito. So, yan. Meron ako dito. Pantest lang kasi to, guys, itong mga nandito. Kaya, hindi ko to pwede ilagay sa piso wifi natin na bendo. Ayan kasi, guys. So, ayan. So, yung iba dyan, may nakabili na. Tapos yung iba dyan, ilalatag ko lang, guys. So, ayan, meron tayo ditong Orange Pi 3B, version 1.1.0 yata yun, guys, or 1. Ayan, di kita eh. Ayan, tatlong 1. Version 1.1.1. Tapos dito naman, meron tayo ditong pang test na Orange Pi 5 Pro version 1.2. Ayan. Mga pang test lang natin yan. Hindi natin naalisin dyan. Ito naman, guys, Orange Pi 5 na version 1.2. Pares lang nito, guys. Tapos dito, meron tayo dito na Orange Pi 03. Ayan. So, lahat ng nandito na Orange Pi ay naka-maximum yung nito, mga RAM. So, ito 8 gigs pinaka-maximum nito. Ito 16, tapos ito 16 din. Pero magkakaroon sila ng 32 nito. Pagka nagkaroon sila ng 32 nito, update ko kayo, guys. Bibili natin 'yon. Tapos ito ay 4 gigs na RAM yan, guys. Ayan, tapos ito yung ginagamit nating keyboard with touchpad. Ayan, guys. Acting as a mouse kasi yan, guys, eh. So, sa baba naman, puro mga router natin. AP, puro AP yan, guys. So, meron tayo dito na GL-iNet. Ayan, ano yan, guys, oh. Wi-Fi 6 na yan. Oh. So, ginagamit ko to as repeater para hindi na ako naglalagay ng wire papunta sa ISP ko. Ginagamit ko siya yun nga, as a repeater. So, yung output niya or yung LAN niya, ilalagay ko na lang yan somewhere dito sa mga switch hub natin, guys. Ayan. So, IMU. Ayan. Na gigabit Ethernet din siya. Tapos, syempre, ginagamit natin tong compass na N1 para sa VLAN 22. Syempre, pagka nag-test tayo ng mga board natin. Ayan. Tapos, ayan, guys, gamit ko to naman. So, ito hindi na matatanggal to rito. Diyan na lang yung mga yan. Ginagamit ko siya as mga tester ko. Ayan, AP tester. So, network, ang gamit ko siya kanya na, nakalagay dyan, network test. Ayan, test. Ito, guys, sa naman to, channel 1, channel 6, channel 11, tapos itong dalawa na to ay naka-auto na lang to. Ayan. So, nakalagay dito Omni network, tapos yung tatlo na yon ay direct network test. Yun ang nilalagay ko sa kanila. So, yan ang kagandahan dyan. Kailangan ko lang dito ng tag dito, power para sa mga to, kasi naka-ano nga to, naka-adapter pa siya. Pero pagbalik ulit dito, guys, magiging ano na to, pure DC na siya, guys.
So yung battery niya nasa ilalim kasi yung sa ilalim ay pang supply natin, yung mga power supply yung nakalagay dyan eh. So kung nakita nyo, ayan yung mga saksakan na ayan o. Ayan yung saksakan. Ayan. Tapos gamit ko lang dyan guys ay ito, power bank ng Anker. So ayan siya. So yun ang gamit ko dyan. Wala, ayun, gumana na siya. So nakikita ko yung wattage niya guys. Okay. So sa ngayon, hindi naman tayo gumagamit ngayon. So kaya hindi natin makikita kung ilang watts siya guys. So ayan, basta eto lahat ng dito sa pinakababa, puro mga power supply. Sa taas AP, router, at saka switch hub, ayan. Tapos sa pangatlo, puro mga onboard computer natin. Tapos sa taas yung pinaka test bench natin, ayan. So, yan po yung ginawa ko dyan. Kung tatanungin niya ako kung gaano kaliit lang yan, guys, maliit lang yan. Maliit lang yan. Ito bang kuha na maliit? O, maliit lang siya, guys. Ang laki niya lang kasi, dalawang dangkal dito. Dalawang dangkal ko lang siya, guys. Ayan, o. Dalawang dangkal. Tapos yung sa gilid, isang dangkal. Tapos ito naman yung simula sa baba, tapos pataas, hanggang dito. Tatlong dangkal ko at kalahati. Ayan. Tatlong dangkal kalahati. Yung taas niyan. So, ayan ginawa ko dyan guys. Para hindi ako nahihirapan mag-test ng board doon sa bendo. Ang ginagawa ko guys, kinukuha ko na lang siya. Kunyari yung armboard niya or yung Raspberry Pi or Orange Pi niya, kukunin ko lang, itetest ko lang siya rito. Kasi may mga pang-test naman ako dito. Kulang lang ako dito ng power supply, yung 12 volts power supply, 10 amps. Wala pa ako noon, hindi ako nakabili. Ayan. So, nakuha ko lang siya. Lagay ko siya rito, test natin. And then, output na lang siya dito sa mga to. Pag gumana, ibig sabihin, siyempre hindi sira kasi gumana eh. And then, pabalik-balik lang ako dyan. Mas mabilis siya i-test kapag ka ganun. Di tulad ng mag-iisip ka, nasaan yung sira nito? Ito ba, yun ba, yun yun. Hindi, mas mabilis kapag nandito kasi andito itetest nyo na lang. Saglit na saglit lang yun. Tapos na agad ang problema nyo. Ayun, so, kung may katanungan kayo dito guys, about dito sa mga nandito, comment lang kayo guys, sasagutin ko kayo. So, ayan, at kung nagustuhan niyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click ang notification bell button, click nyo all guys, bye, peace.